Ito po, si Bong Revilla ang pinakamagandang halimbawa ng kasinungalingan po ni PBBM. Wala daw pong bahid ng korupsyon. Nung ako'y maging DSWD Secretary, tumutugon po tayo. Paalala ko lang sa'yo, Erwin Tulfo ha, hindi mo kailangan ipagyabang kung ano yung ginawa mo as secretary ng DSWD. Dahil pera ng kaban ng bayan ang ginamit nyo doon. Siya po kasi ang sa tingin kong napuruhan po talaga ni PBBM. Kumbaga, nag-boomerang po lahat ng sinabi ni PBBM dyan po sa kanilang campaign rally na sinagawa. Ang taga Mindanao, si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Akala ko ba, PBBM, kilalang kilala mo yung nasa linyada mong senatorial candidate? Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Bumili ka ng suka! Yung mukhasin! Unay! Ang mga Marcos, billion-billion, trillion-trillion ang korupsyon. Dapat maging matalino na kayo, lalo na kayong mga tansong talangka dyan. Huwag nyong iboto yung magandang klaseng mga leader. Matauhan na po tayo sa nakaraan. Ngayon pa lang nakita na po natin ang totoong ugali ni Marcos Jr. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Dahil dito po sa isinagawa po nilang campaign rally ng grupo po ni PBBM, nakita po natin ang totoong ugali at kulay po nila. Panoorin po muna natin mga Lodi kung ba't ko po nasabi yan. Hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Lumabas po ang totoong kulay ni PBBM dito dahil nung 2022 na nangangampanya po sila bilang unit team, sinasabi niya pong hindi niya po pinahihintulutan ang ganyang kalaswang pangangampanya at paninira. At dito nga mga idol, nakita po natin ang tunay na ugali ni PBBM. Dito nga po nakilala rin po natin ang kanyang mga pambato na sumasayaw lang po at nananalo po sa Senado. Ito po, si Bong Revilla ang pinakamagandang halimbawa ng kasinungalingan po ni PBBM. Wala daw pong bahid ng korupsyon. O ito, pakinggan nyo po pambato ng alyansa po ni PBBM na sinasabi niyang walang katiwalian sa sarili. O ito po. Ang inyong lingkod ay bumangon. Grabing pagigiba, pero kahit na paano pang giba ang gawin nila, hindi tayo sumuko sa laban. Ikaw ang sumira ng iyong pangalan, Bong Revilla. Sinagip lang kayo ni Tatay Duterte nung kayo'y nakulong about yan sa pork barrel. Tandaan mo yan. Dahil ang aking paninindigan ay para sa bayan. At si Bong Revilla po ay isang mandirigma. Habang nasasaktan, lalong lumalaban. Habang natutuguan, lalong tumatapang. At habang ako'y sinusugatan nila, ako po'y lalong popogi niyan. Yari tayo dyan kapag nanalo to sa Senado. Itsura lang palang labanan ng Senado. Bahala na, wala na kayong utak-utak basta may itsura kayo at popogi kayo dyan. Nakatinamay, ito yung pangalawang pambato ni PBBM. Tatlo lang po yung tatalakayin natin dito kasi masyadong mahaba na. Si Erwin Tulfo naman po ang ating talakayin about po sa kanyang pinagyayabang. Pwes, kung sangayon po kayo sa darating po na Mayo, pahintulutan po ninyo ang inyong lingkod na samahan ko po kayo sa laban na ito. Ano yung laban ba na gusto nyong samahan kayo lagi? Yan yung lagi nyong sinasabi Wala naman tayong laban dito. Dahil ako po, nasubukan na siguro ninyo nung ako'y maging DSWD Secretary. Tumutugon po tayo sa mga problema. Nariyan po tayo para tulungan ang mga biktima ng baha, ng bagyo, ng lindol, mga senior citizen, mga PWDs. Gagawin po natin muli yung serbisyo na yan pag dinala niyo po ako sa Senado. Dahil ako po, si Erwin Tulfo, ang kakampi ninyo sa Senado, ang kakampi po ng mga inaapi. Maraming salamat po. Paalala ko lang sa'yo, Erwin Tulfo ha, hindi mo kailangan ipagyabang kung ano yung ginawa mo as secretary ng DSWD. Kasi tungkulin mo yan. At huwag mong ipagyayabang na ikaw ay tumulong, nagbigay ng ganito, ng ganyan. Dahil pera ng kaban ng bayan ang ginamit nyo doon. At yan ang pinagmamalaki nyo at ginagamit nyo para kayo ay iboto sa Senado. Pero naaalala nyo po ba mga idol? Marami pong mga beneficiaries ang hindi nakatanggap ng pera galing po sa DSWD dahil hindi daw po kayo kwalipikado.
Namili po si Erwin Tulfo ng makakatanggap ng mga ayuda galing po sa kanyang ahensya nung siya po ay sekretary pa ng DSWD. Di ba maraming pumalag nun? Tapos ngayon pinagyayabang mo, sasamahan mo sila kung ano mang nasimulan ninyo? Ito pa mga idol ang pinakamalupit. Siya po kasi ang sa tingin kong napuruhan po talaga ni PBBM. Kumbaga, nag-boomerang po lahat ng sinabi ni PBBM dyan po sa kanilang campaign rally na sinagawa. Si Manny Pacquiao mga idol. Kahit anong gawin pa sip-sip ni Manny Pacquiao, hindi pa rin po siya lusot dito kay PBBM. Ano nang nangyari? Bakit tayo nagkahiwa-hiwalay? Bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Doon sa Bagong Pilipinas po, ay kasama po doon ang isa sa nagustuhan ko, yung sustainable livelihood. Sustainable livelihood at saka pabahay. O eto po mga Lodi ha. Sa tingin ko hindi pa nakakalimutan ni PBBM kung anong ginawa ni Manny Pacquiao sa kanyang ina at sa kanyang pamilya, lalo na po sa kanya. Kaya po ang pakilala po sa kanya ni PBBM ay ganito po. Ang taga Mindanao, si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Akala ko ba PBBM kilalang kilala mo yung nasa linyada mong senatorial candidate? Bakit hindi mo man lang alam kung saan nakatira o ano ang nirepresenta ni Manny Pacquiao na lugar? Paano napunta ng Bukidnon si Manny Pacquiao? Eh alam ko sa Sarangani at saka sa Jensan po yan. Tapos ginawa mong taga Bukidnon? Dito pa lang sablay na eh. At talagang napuruhan pa dito si Manny Pacquiao dahil sa ginawa pa ni PBBM. Ito po ha. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Tingnan nyo ang itsura ni Manny Pacquiao dito. Nung sinabi niyang parang nagbenta lang daw po ng sukat, nagkaroon na ng COC. Si Manny Pacquiao po ba ang tinutukoy niya? Pero bago po natin talakayin yan, doon sa sinabi ni PBBM, umalma po o pumalag si Senator Bato sa kanya sinabi. Sabi po niya dito kasi, wala pong masama sa mga nagbebenta ng suka, wag natin silang maliitin. Tama naman po itong sinabi ni Senator Bato. Kasi kung maghahalimbawa ka, sana naman PBBM, inisip mo yung masasagasaan na mga litanyang masasama mong salita. Nanira ka na nga lang, nagdamay ka pa ng mga kawawang nagbebenta ng mga suka. Mr. President, sabi po dito ni Senator Bato, noong bata kami, nagbebenta kami ng suka para lang may pagdagdag baon. Wala pong masama sa pagbebenta ng suka, huwag natin silang maliitin. Senator Bato de la Rosa. O di ba mga idol, lumabas ang tunay na kulay ni PBBM. Wala po talaga siyang pakialam sa mga nararamdaman ng kanyang mga nasasakupan. Kaya niya nasabi yan mga idol. So kung nagbebenta ka lang pala ng suka, wala kang karapatan mag-file ng COC. Ganon ba yun, PBBM? Eh paano na lang to si Manny Pacquiao? Bumili ka ng suka! Yung mukhasin! Unay! Pabili nga po ng suka. Yung ganito. Dato puti. Akin yan, Dato Puti! Eto ba yung sinasabi mo? Nagbenta lang ng suka o bumili na ng suka, nagkaroon na ng certificate of candidacy at nandyan na ngayon sa inyong grupo at nangangampanya bilang kaalyansa ninyo, PBBM. Ayan po si Mami Junicia. 8th World Division Champion pero pinuruhan po ni PBBM. Hindi po nakakalimutan ni PBBM sa tingin ko lang kung ano ang ginawa nito ni Manny Pacquiao nung panahon po ng kampanya. Atin pong balikan. Ang mga Marcos, billion-billion, trillion-trillion ang corruption. Tapos iboboto natin. Talagang ang talino natin. Tama, ba't yung iboboto yan? Billion-billion, trillion-trillion daw yung korupsyon. Sabi yan ni Manny Pacquiao ha. Di ba? Ang talino talaga natin. Oh. Ano ang magaling ng mga tambayan? Naniniwala ba kayo na sa report sa mga Marcos? Ayon sa Supreme Court, bakit hindi tayo maniniwala? Wala na tayong gobyerno kung hindi tayo maniniwala sa desisyon ng Supreme Court. Hindi rin malayo magkaroon ng martial law. Pagka si Bongbong ang magkakaroon ng martial law ulit. At yan ay pagsisihan ng taong bayan. Mukhang magkakatotoo to mga idol ha. Magkakaroon ng martial law ulit. Dahil kapag natalo po ang kanyang mga kaalyado o ito mga senatorial candidate ni PBBM, malamang gagawa po talaga ito ng hakbang para ma-extend po ang kanyang pagiging presidente ng bansa. Dahil mabubuking po kung ano ang mga ginawa nilang katiwalian sa panahon po ng pamumuno niya. Galing po yan kay Manny Pacquiao mga idol yung sinasabi niya baka magkaroon ng martial law ulit sa pamumuno niya. Pag-isipan ninyong mabuti dahil ang pagsisisi laging nasa uli. Mark my word.
gusto nyong magkaroon tayo ng martial law ulit, then iboto nyo siya. Yun lang ang ano ko, ay malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng martial law. Maniwala kayo sa akin. Siguro naman ang taong bayan mautak. Kasi pag ibinuto mo pa yung hindi nagbabayad ng tax, hindi ko na alam talaga kung saan ang gagaling yung talino natin. Ayan mga idol ha, galing po kay Manny Pacquiao yan. Dapat maging matalino na kayo, lalo na kayo mga tansong talangka dyan. Huwag nyong iboto yung magandang klaseng mga leader, kagaya po ni Manny Pacquiao at ang mga ini-endorso ni PBBM. Matauhan na po tayo sa nakaraan. Huwag na po natin bigyan pa ng pagkakataon ang itong linyada ni PBBM dahil nga po, ngayon pa lang nakita na po natin ang totoong ugali ni Marcos Jr. So hanggang dito na lang po mga idol. Sana po'y nagustuhan nyo ang aking ibinahaging video ng kanilang pagbubukingan ng sariling baho. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin!